Alam nyo ba na bawat dambuhalang pag-akyat ng presyo ng XRP sa kasaysayan ay laging nagsisimula sa isang big bounce? At ayon po sa mga analyst, nangyayari na naman ito ngayon. Yan, tignan po natin ang monthly RSI o Relative Strength Index. Sa nakalipas po na mga cycle, tuwing tumatama ang RSI ni XRP sa 47 hanggang 48 na range, dito po nagsisimula ang magic. Para itong trampoline. Kapag lumubog dito, asahan mong tataas ang talbog. Ayan, sa kasalukuyang chart po rito na ibinahagi ni Austin, si XRP ay nasa eksaktong zone na ito uli. Ito po ang transition point mula sa nakakaantok na consolidation patungo sa malakas na expansion phase. Sa madaling salita, baka ito na ang last call bago ang lipad. Pero syempre, hinay-hinay lang. Sabi nga ng ibang mga crypto experts, ang history ay gabay lang at hindi po garantiya. Ang timing po sa crypto ay parang paghahanap ng parking sa mall tuwing Sabado. Mahirap hulaan pero alam mong may darating. Kaya ang tanong, handa ka na ba sa posibleng pagtalbog na ito o manunood ka na, o kung manunood ka na naman sa gilid? Akala po ng marami, tahimik lang ang XRP Ledger. Pero may giant upgrade na kaka-activate lang na posible pong magpabago sa takbo ng crypto adoption. Ito po ang tinatawag na Permissioned Domains Amendment. Parang VIP entrance ito sa isang club. Hindi lahat basta-basta makakapasok, pero ang loob ay world class pa rin. Yan mga ka-crypto, ano ba ito? Sa madaling salita ay pinapayagan nito ang mga bangko at gobyerno na gumawa ng sarili nilang controlled environment sa loob mismo ng public XRPL. Isipin mo, parang nagtayo po sila ng sariling opisina sa loob ng isang higanting mall. Public ang mall, pero ang loob ng opisina nila, sila ang masusunod sa rules at saka compliance. Dati, problemado ang mga institution. Gusto po nila ang bilis ng XRPL pero takot po sila sa masyadong open na system. Ngayon wala na pong excuse. Pwede na po silang mag-settle ng payments at malalaking transactions habang sumusunod sa batas ng gobyerno. Kumbaga, nakuha nila ang bilis ng crypto pero may seguridad ng isang bangko. Sabi nga ng researcher na si Stern Drew, ito daw ang bridge para ang blockchain ay hindi na lang maging experiment, kundi gamit na talaga sa totoong mundo. Hindi po ito hype. Ito ay structural change. Kung naghanap ka ng sign na nagiging enterprise ready na, yan, yan ang XRP. Yan, ito na po yun. Kaya ang tanong ay handa ka rin kaya? Yan, na ang handa na rin kaya ang market sa epekto nito sa long term? Kaya yan po ang siyang ating aabangan. Alam niyo po ba yung feeling na kahit loyal ka na, sumusuko ka rin sa huli? Parang yung mga XRP holders lang ngayon. Hindi lang basta holders, kundi yung mga OG na 2 hanggang 3 taon nang nakakapit. Ayon po sa crypto analyst na si Steph is Crypto, ang mga datihang ito ay nag-i-exit na sa market. Yan, isipin po ninyo, noong December lang, hawak ng grupong ito
ang mahigit 14.5% ng kabuuang supply ng XRP. Pero ngayon, biglang lagas at nasa 5% na lang. Isa pong malaking sana all na lang sa mga nakabitaw ng maaga dahil ang tawag dito sa mundo ng crypto ay capitulation. Sa madaling salita, pagod na kaming mag-antay. Uwi na kami. Yan, parang ganyan po yung kanilang mga sinasabi. Pero teka, huwag po kayong malungkot kaagad. Sinasabi ng on-chain data na itong pag-alis ng mga midterm holders ay isa palang mahalagang sangkap para sa tinatawag na market reset. Parang relationship lang yan. Kailangang mag-move on ang mga datihan. Yan, kailangan pong mag-move on ang mga datihan para magkaroon ng space para sa mga bago at mas fresh na momentum. Ang tanong po ay ito na ba ang hudyat ng trend reversal? Sabi po ng mga eksperto, kailangan muna ng ganitong klasing paglilinis bago ang muling paglipad. Pero syempre, may mga kontra na rin. Sabi ng ilang community members, baka wallet churn lang yan o paglilipat bahay ng mga coins at hindi naman talaga tuluyang pagtalikod kay XRP. Kaya ang bottom line, nagbabago na ang timpla ng XRP ownership. Kung hawak mo pa rin ang sayo, matindi ang pasensya mo. Yun lang. Alam niyo ba kung bakit parang nakapreno ang mga dambuhalang bangko sa pagbili kay XRP? Hindi dahil sa kulang sila sa pera, kundi dahil sa Clarity Act. Pero heto ang plot twist. May petsa na po tayong inaabangan. April 3. Tandaan po ninyo yan. Mas mahalaga pa yan sa birthday ng ex ninyo. Yan po si Patrick Witt mismo, ang Executive Director sa President's Council for Digital Assets, ang naglaglag ng balita sa Ondo Summit. Noong tinanong po siya kung kailan pipirmahan ni President ang batas, ang sagot niya ay April 3. Birthday niya raw kasi yun. Isipin mo, gift sa kanya, pero jackpot para sa mundo ng crypto. Ngayon ay bakit po ba ito big deal? Sabi po ng mga eksperto rito, ang infrastructure o yung mga gamit para sa institutional trading, handang-handa na. Nakapark lang ang mga truck ng pera sa labas. Regulatory certainty na lang ang kulang. Kapag napirmahan po ang Clarity Act, parang binuksan ang gripo ng bilyong-bilyong dolyar overnight o sa loob lamang ng isang gabi. Hindi lamang ito basta hype. Ito ay strategic move ng US para hindi po mapiho sa digital innovation. Sabi nga ni ex-finance bull dito, kapag nangyari ito, ang market floor ng XRP ay hindi lang aangat, kundi lilipad. Ang dating legal hurdle, magiging legal green light na. Kaya kung naghahanap ka po ng sign, baka ito na yung April 3rd birthday gift na hindi mo inaasahan. Kaya hintay lang tayo mga ka-crypto. Habang ang karamihan ay pawis na pawis at nanginginig ang tuhod tuwing bumababa ang presyo ng XRP, may mga higante namang tahimik na namimili. Akala mo siguro nag-iisa ka sa pag-iyak sa chart. Nagkakamali ka. Pero ang kaibahan, ang mga korporasyon, hindi panic sell ang plano, kundi panic buy. Yan, isa pong Japanese gaming. Yan, Japanese gaming giant. Yan po ang Gumi Incorporated.
At sila po ay nag-announce na kukuha sila ng humigit kumulang 2.5 billion yen o $17 million na halaga ng XRP ngayong February 2026. Ayan, napakatindi. Hindi po nila ito gagawing display sa wallet o pang-flex sa social media. Isasama nila ito sa kanilang treasury kasama si Bitcoin. Ngayon ay bakit XRP? Kasi habang ang iba ay ginagawang personality ang pagiging hodler, pagiging hodler ang Gumi Incorporated ay gagamitin ang kanilang XRP bilang utility tool. Remittance, liquidity management, at saka cross-border payments. Sa madaling salita, gagawin nilang trabahador sa XRP habang ikaw ay ginagawang stress reliever ang refresh button ng Binance. Ayan. Ang malaking picture dito ay kailangan po nating tandaan na ang SBI Holdings na malakas na partner ng Ripple ay shareholder din ng Gumi. Yan, hindi po ito tsamba. Ito ay kalkuladong galaw sa Japan kung saan malinaw ang regulasyon. Habang abala ang mga retail investors sa pag-predict kung to the moon na ba, ang mga kumpanya naman ay busy na sa paggawa ng rocket ship gamit ang utility ng token. Kaya ang lesson, huwag pong tumingin sa presyo, tumingin sa gamit. Ang utility ang tunay na hari, hindi po ang hype. Akala nyo ba ay chismis lamang ito? Sa wakas, ang Bank of America may inamin na tungkol kay XRP. Ayon po sa pinakabagong SEC form, ang 13F-HR filing ngayong February 2026, lumabas na ang pangalan ng Volatility Shares XRP ETF sa kanilang listahan. Yan mga ka-crypto, linawin muna natin. Hindi ibig sabihin nito na direkta silang bumibili ng XRP sa market. Parang pag-order lang yan ng kape. Hindi mo kailangang magmay-ari ng taniman ng kape para uminom nito. Ang hawak nila ay ETF shares o exposure sa presyo ng XRP sa pamamagitan ng isang regulated investment product. Ngayon ay bakit ito malaking balita? Kasi ang Form 13F ay legal requirement. Hindi ito pang hype sa X. Ibig sabihin, kahit anong bashing ang gawin ng iba sa XRP Ledger, ang mga higanting bangko tulad ng Bank of America ay tahimik na pumupwesto gamit ang mga compliant na paraan. Ang timing po ay swak din. Madalas mauna ang mga ganitong filing bago gumalaw ang presyo sa market. Kung titignan po natin ang SEC database, kasama ng XRP ang Ether at Solana sa kanilang listahan. Institutional adoption is real at hindi na ito drawing. Yan, kaya wag pong maniwala sa sabi-sabi. Check po. Yan, check po natin ang SEC filings. Ang pera ay hindi po nagsisinungaling. Alam niyo ba kung bakit parang pagong ang galaw ng presyo ng XRP kahit kaliwat kanan ang mga balita? Simple lamang po mga ka-crypto. Hindi pa kasi sila live. Ayon po sa crypto researcher na si Smoke, ang mga higante tulad ng Bank of America, Santander at saka Standard Chartered ay kasalukuyang nasa testing phase pa lamang. Yan mga ka-crypto, isipin po ninyo, parang nagdadrive po sila ng Ferrari pero sa loob lang ng garahe. Hindi pa ito ginagamit sa kanilang daily operations. Kaya kung nagtataka po kayo kung bakit hindi pa ito to the moon, huwag kayong mag-alala. Hindi pa sira ang rocket ship. Hindi lang
hindi lamang pa ito na ilalabas sa hangar. Yan, ang mga systematically important banks na ito ay hindi po basta-basta nagpindot ng buy button. Kailangan po nilang i-validate ang bawat workflow at saka compliance process. Sabi nga ni David Schwartz, kailangan munang maging handa ang mga institution bago nila i-flip ang switch. Ayan, kaya ang takeaway po dito ay ang muted price performance ngayon ay hindi dahil sa kawalan ng silbi, kundi dahil sa proseso. Ang utility demand ay papasok lang kapag tapos na ang testing at nagsimula na po ang full-scale implementation. Kaya sa madaling salita, si XRP ay hindi po natutulog. Nag-iinit pa lang ng makina. Kaya relax lang tayo. Ang ebidensya ay nasa dokumento. Ayan, wala po sa emosyon. Grabe po talaga ang kaba ng marami ngayon dito kay XRP. Kita mo sa market, parang may sunog. Lahat gustong tumalon palabas. Pero teka lang, wag muna tayong makisabay sa marathon ng mga panic sellers. Sabi nga ng mga analyst, lalong-lalo na sa XRP Captain, baka hindi ito pagbagsak, kundi isang backtest lamang. Yan mga ka-crypto, isipin po ninyo ito. Matagal na po nating sinubukang basagin yung descending trend line na parang pader ng X mo. Mahirap i-penetrate. Ayan. Pero sa wakas, nag-breakout na po si XRP. At sa mundo ng trading, kapag may breakout, madalas bumabalik ang presyo para halikan o i-test yung dating resistance. Yan ang tinatawag nating confirmation bago ang totoong lipad. Yan, malinaw naman po ng ang chart dito na ibinahagi ni XRP Captain. Ang problema po kasi, yung iba makakita lang ng red candle, akala nila katapusan na ng mundo. Yung kaba nila, daig pa yung nakakita ng scene sa chart ni Crush. Pero kung titignan mo ang daily chart sa Bitstamp, malinaw po ang structure. Ito ay transition phase lamang, hindi terminal stage. Ngayon ang projection, kapag nag-hold po ang retest zone na ito, posibleng makita po natin ang sinasabi nilang explosion o pagsabog. Hindi po ito hula sa bulang kristal, kundi technical analysis po ito base sa chart structure. Kaya tandaan po natin sa crypto, ang talo ay yung nauunahan ng emosyon kaysa sa impormasyon. Kaya mga crypto, relax lang. Ang breakout at backtest ay part po ng laro. Kaya chill muna, wag masyadong kabahan. Alam niyo ba kung bakit hindi magkasundo ang mga bansa sa pera? Kasi parang magkakaibigang nag-aambagan sa milk tea. Walang gustong humawak ng GCash dahil baka scam. Yan, baka i-scam po ng isa. Sa global trade, ayaw po ng China sa dollar. Ayaw ng US naman sa yuan at ang Russia? Well, busy po sila. Sabi po ng dating Ripple CTO na si David Schwartz dito, ayan po siya. Ang problema daw sa world reserve currency ay laging may isang bansang boss. Kapag ginamit mo ang pera nila, hawak nila ang leeg mo. Parang nakikabit ka lang ng wifi sa kapitbahay. Isang pindot lang nila sa kanilang router, putol ang linya mo sa Netflix. Yan, dito na po papasok si XRP. At bakit? Dahil ito po ay neutral ground. Walang gobyerno ang nagmamay-ari nito. Walang presidente na pwedeng
mag-tantrums at i-freeze ang account ng ibang bansa. Sa madaling salita, walang boss. Kung pipiliin po ang mga bansa, kung papipiliin ang mga bansa sa pagitan ng bagong boss o walang boss, siyempre, mas pipiliin nila ang walang boss. Sa XRP ay hindi kailangang maging pambayad sa palengke. Sapat na ito. Sapat na ito kung saan ay ito po ang siyang maging bridge o tulay para sa settlement ng mga bansa nang hindi po sila nag-aaway. Yan. Kaya sa madaling salita, neutrality po ang tunay na flex. Kaya kung iniisip mong pangkapilang ang crypto, baka sa susunod, ito na ang nagpapatakbo ng buong mundo. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.